Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Siguro naman sa mga vlogs ko ay napanood nyo ang imbensyon ni Daniel Dingle at yung iba pang mga inventor, mapa abroad o mapa dito sa Pilipinas. Kasama na rin si Mang Elias. Ngayon mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo sa vlog kung ano naman ang ginawa ng Toyota doon sa kanilang water-fueled cars na parang may kahawig doon sa ginawa ng ating inventor na si Daniel Dingle. Isipin mo na minamaneho mo ang sasakyan mo na hindi ka man lang gumagastos na kahit na isang kusing para sa gasolina nito. Isa sa pinakasikat na gumagawa ng sasakyan ngayon sa buong mundo ay may mga bagong inobasyon kung paanong patakbuhin ang sasakyan sa pamamagitan ng tubig. Tanggap ng mga eksperto na ang teknolohiyang ito ang siyang magbibigay ng malaking pagbabago sa industriya ng mga sasakyan. Ano ang teknolohiya ang nasa likod ng malaking pagbabagong ito at paano makakaapekto sa industriya ng mga sasakyan ang bagong teknolohiyang ito? Minsan ba'y sumagi na sa isip mo na nagmamaneho ka ng sasakyan mo na hindi ka na mauubusan ng fuel o gatong sa iyong makina? Magugulat ka na lang na ang pantasyang ito ay unti-unti nang nagkakaroon ng realidad. Ang sasakyan ang isa sa pinakaimportanteng pag-aari ng tao sa mga panahong ito at milyong-milyong tao sa buong mundo ang mayroong sasakyan, iba't ibang uri. May mga maliliit na kotse, mga pick-ups, mga pampasada, mga pangnegosyo at marami pang iba. Mula nang unang maimbento ang sasakyan at gamitin na ito ng mga tao, nagpabago-bago na ang mga teknolohiya at lalo pang pinaganda ang paggawa ng mga sasakyan. At sa mga panahong ito ay lalo pang naging sopistikado ang teknolohiya ng mga sasakyan, lalong-lalo na ang mga mamahaling sasakyan na ibinebenta ngayon sa merkado. Ang mga bagay tulad ng autonomous driving, electric vehicle, ang internet at mga nakakabilib na pagbabago ang meron na sa mga sasakyan ngayon. Kahit na gaano kaganda ang mga inobasyong ito, meron pa ring malaking issue na dapat tignan. Ang fuel. Walang duda, ang pinakamalaking problema ng buong mundo ngayon ay ang gasolina sa ating mga sasakyan. Ang mga kotse ang pinakamalakas kumonsumo ng gasolina. At isang katotohanan na ang petrol o gasolina ang isa sa pinakamalaking kontributor ng gross domestic product ng bawat mga bansa. At dahil sa malaking demands sa buong mundo ay tumaas ang presyo nito. At dahil sa matinding inflation na nararanasan ng buong mundo, ang presyo ng gasolina ay lalong tumaas. At dahil dito rin, marami na ang sumusubok ng electric vehicles. Ang problema lang dito ay napakamahal at hindi kayang bilhin ng ordinaryong mamamayan. At ng mga isyu pa ng pagbubuga ng lason at carbon emission ng ating mga sasakyan. Kapag in-start mo na ang makina ng iyong sasakyan, ang gasolina mo ay ibe-burn na. At dahil dito, magbubuga ito ng mga lason, magbubuga ito ng carbon monoxide, magbubuga ito ng mga hydrocarbons na maaaring makasama sa ating mga kalusugan. At sa kabuuan, ang ating kapaligiran at ang hangin na ating nalalanghap ay mapupuno ng lason. Kahit na gaano pa kaganda ang makina mo o ang kondisyon ng sasakyan mo, ito ay magbubuga ng matinding polusyon na hahalo sa ating hangin at nagdudulot din sa paglala ng climate change. Idagdag mo pa rito ang pagkakasakit ng maraming tao tulad ng pagkahilo, pagkapagod at mga organ poisoning na dulot ng mga ibinubuga ng mga tambutsyong ito. At ang isa sa solusyon na hinahanap ng industriyang ito ay ang makaproduce ng isang alternatibong fuel na hindi magdurumi sa ating kapaligiran. At ang pinaka-the best na eco-friendly na substance na kanilang tinitignan ay ang tubig. Ito na nga, ang konseptong matagal nang hinihintay na ang sasakyan ay mapatakbo ng tubig ay muling binuhay. At ngayon nga, ang pangarap na ito ay nagkatotoo na at ito ay ginagamit na ng industriya ng sasakyan. At hindi na po tayo magtataka, ang teknolohiyang ito ay ginagamit na ng Toyota. At dahil sa malaking pondo at leverage ng kumpanyang ito, ay patuloy nilang pinagbubuti ang pagdevelop sa teknolohiyang ito. At ang makina nito, ang kauna-unahang water engine na nabuo. Kung paano gumagana ang makinang ito, ay katulad din ng hydrogen engine ng kanilang Corolla H2 or hydrogen-powered vehicle.
Pero ngayon, sa halip na gamitin ang processed hydrogen sa sasakyang ito, ang makina ay kokolekta ng tubig at paghihiwalayin ang oxygen at ang hydrogen. At ang nahiwalay na hydrogen na ito ay ang gagamiting fuel para patakbuhin ng sasakyan. At ngayon, masasabi natin ang water engine na to ay ang next level ng hydrogen combustion engine. Ang hydrogen combustion engine ay isa sa pinakabagong konsepto ng mga sasakyan ngayon. Ang makina nito ay mayroong 3-cylinder na turbocharged na makikita sa mga GD engines ngayon. Ang kaibahan lang nito, ang mga pyesa nito sa loob ay pinalitan upang makaakma sa hydrogen na fuel. Ang tangke ng fuel nito ay 2 doble kung itutumbas sa katapat nitong sasakyan. Ito ay dahil sa ang hydrogen ay napakabilis sumabog at mag-ignite. Kaya kung hindi gagawin ito, ay napakadelikadong magpatakbo ng sasakyan na gumagamit ng hydrogen. At dahil din dito, ipinangako ng Toyota na kanilang patitibayin ang loob ng kanilang makina tulad ng mga injectors, bulbs, valve seats at iba pang mga connecting parts sa loob. Ang isa sa pinakamagandang advantage ng hydrogen car ay ang low emission. Magbubuga lamang ito ng tubig at mainit na hangin. At isa pa, napakadali daw punuin ang tangke nito dahil ang ikinakarga mo ay gas at hindi liquid. Tulad ng Toyota Yaris GRH2, na 1.5 minuto lang ay napupuno na ang tangke nito. Ang kanila raw bagong imbento na water-fueled car ay kailangan pang maraming dapat gawin. Una ay ang tubig na iyong gagamitin. Hindi mo na raw kailangan pumunta sa hydrogen station upang magkarga ng mamahaling fuel na ito. Ang kailangan mo lang daw gawin ay punuin ang iyong tangke ng purified water. At ang sabi nga nila, ang tubig ay makukuha mo kahit saang parte ng mundo at ito ay mura lamang. Makakabili ka ng distilled water sa mga supermarket or pwede mo ring gamitin ang tubig na nasa loob ng iyong kabahayan. At ito ang isa sa pinakamalaking advantage ng water engine. Ang hydrogen combustion engine ay kilala ng maraming nagmamay-ari ng sasakyan dahil nga sa ang hydrogen ay mahal na bilhin. Ang mag-ipon ng marami nito ay isang malaking problema at delikado pa. Kaya naman ang mga manufacturer nito ay nagtataas ng presyo upang mabawi nila ang gastos sa manufacturing at sa mga tangke nito. Kaya naman naging mahal ang mga hydrogen cars kung ikukumpara mo sa mga electric vehicles at sa mga ordinaryong mga sasakyan. At ang bagong Toyota daw na ito ay ginamit ang proseso ng hydrolysis upang ihiwalay ang hydrogen at ang oxygen. Meron daw electrode sa loob ng tangke upang magawa ang proseso ng hydrolysis. At simple lang din daw ang ginamit ng mga pyesa rito, pati ang mga pasilidad. At dapat din daw ang mga hydrogen cars ay dapat ayusin ang insulation ng tangke at mga electricals upang makaiwas sa pagsabog nito. At ang bagong imbensyon daw nila na ito ay doon ay puproduce sa sasakyan ng hydrogen. Sa pamamagitan ng hydrolysis ay hindi na raw kailangan gumamit pa ng makakapal na tangke at kahit na tangking plastic lang daw ay pwede na. At ang pag-imbak daw ng tubig ay hindi kailangan ng malaking effort, hindi katulad ng sa hydrogen. Ang hydrogen ay highly flammable, lalong-lalo na sa mainit na lugar. At ito ay madaling sumisingaw. Kaya ang tangke nito ay lalong pinatibay at talagang dapat bantayan. Sa bagong water engine daw nila, kapag na-produce na ang hydrogen, ay diretso na itong pupunta sa mga injectors upang mapagana ang makina. Ang bagong imbensyon daw nila na ito ay hindi na magagamit sa mga lumang internal combustion engine dahil kailangan daw palitan ang lahat ng mga pyesa sa loob ng combustion engine ito. Sa kabuuan daw ay mas safe ang water fuel engine na ito compare sa hydrogen counterpart dahil wala raw nakaimbak na hydrogen sa loob ng sasakyang ito. Ang hydrogen daw ay mapuproduce lamang kapag ang sasakyan ay nag-ignite na, kaya maliit lang ang tsansa o wala na ang sasakyan ay masunog. At hindi daw ito nagbubuga ng lason. At ayon naman sa mga eksperto nila, hindi naman daw mahirap buuin ang makina nito dahil simple lang daw ang mga pyesa nito. Ang water-powered cars daw nila ay fully mechanical. Ibang-iba daw ito sa mga electric vehicles. At kapag daw nagdadrive ka ng water-powered cars or hydrogen cars, ay katulad din daw ng mga sasakyan di gasolina. Isang thrill daw sa mga modernong sasakyan ay ang tunog nito, lalong-lalo na kapag ikaw ay parang nangangarera or nagpapalit ka ng kambyo. Ito daw ang wala sa mga electric vehicle, kaya hindi siya ganong kasikat. Maaaring environment friendly nga daw ang electric vehicle, pero yung pagkatahimik niya ang inaayawan ng maraming tao.
At ang kanilang bagong water engine daw ay ang tinatawag nilang middleman. Nandoon pa rin ang magandang tunog at hindi nagbubuga ng masamang emisyon. At sinabi rin nila ang kanilang water-fueled engine ay pwedeng mas malakas pa sa mga digasolinang sasakyan dahil kaya nitong mag-produce ng mas maraming energy, 3 beses na lakas na enerhiya. At dahil dito ay magbabago ang global demands ng gasolina. Ang fossil fuels daw ay gagamitin na lamang ng malalaking planta at mga heavy machineries at hindi na raw mangangamba ang buong mundo sa pagkawala ng crude oil. At unti-unti na raw nating makakamtan ang manlinis na enerhiya sa ating kapaligiran. Ang industriya daw ng sasakyan ang pangunahing contributor ng pollution at climate degradation ay mayroon ng potensyal upang makatulong sa sangkatauhan. Gayunpaman, saan naman daw kaya pupunta ang mga oil companies na ito at mga gobyerno at mga establishments na nakikinabang dito? Noong unang panahon pa man ay marami nang nangarap tungkol dito sa water-powered car. At dahil daw sa sabwatan ng mga oil companies, ang pangarap daw na ito ay sinabutahin nila. At noong dekada 90 daw ay meron ng mga istorya tungkol sa mga genius at mga inventor na gumawa ng kotse na pinatatakbo ng tubig. Gayunpaman, ang kanilang mga inventions ay hindi nakakuha ng tamang atensyon at ang karamihan dito ng kanilang ipubliko ang kanilang inbensyon ay misteryosong nawala at ang iba ay pinangambahang namatay na daw. Ang isa daw sa may pinakasikat na istorya ay ang inventor na si Alan Meyer. Siya raw ay gumawa ng water-powered car na dinrive niya mula New York hanggang Los Angeles sa pamamagitan lamang ng 22 gallons of water. Ayon sa kwento ay hindi siya nakipag-usap sa mga estranghero na isinugo ng mga oil companies. Ayon daw kay Meyer, kapag daw sumikat ang kanyang imbensyon ay sisirain ito ang mga negosyo ng mga oil companies. At siya ay pinagbantaan daw nito at nang hindi gumana ang kanilang mga pagbabanta ay inalok siya ng milyong-milyong pera upang magkasundo sila sa deal. At kung magkasundo naman sila sa deal ay itatanggi niya na minsan ay may ginawa siyang water-fueled car at hindi niya na ito aaminin pa na siya ang inventor. Pero hindi niya ito tinanggap. Isang gabi, habang ini-entertain niya ang 2 businessmen na galing ng Belgium na interesado sa kanyang mga trabaho at sa kanyang imbensyon. At pagkatapos daw ng kanilang hapunan ay makikita na si Alan Meyer na tumatakbo at hawak ang kanyang leeg at hindi na daw makahinga. At sa kasamaang palad ay nasawi na po si Alan Meyer. Ang opisyal na record na lumabas sa pagkamatay ni Alan Meyer ay brain aneurysm, pero sinabi ng kapatid niya na ang 2 daw bisita niya ang lumason sa kanya. Hindi lang daw si Alan Meyer ang nagkaroon ng mga suliranin sa kanyang mga imbensyon. Marami pang iba. Tulad ni Charles Garrett na gumawa ng water-fueled car na gamit ang electrolysis sa karburador ng kanyang sasakyan. At maging si Dennis Klein na CEO ng isang hydrogen firm na nag-design ng Accugen na magpapatakbo ng sasakyan sa pamamagitan ng tubig. Nangyari ito noong year 2000 habang ang kumpanya na may interes na makuha ang patent ng kanyang design ay bigla na lamang nagbago ang isip nito at ginawa na lamang Accugen Fuel Enhancer ang kanyang imbensyon. Ang mga inventor daw na ito ay pinatahimik daw ng mga oil companies pero wala naman silang masabing ebidensya, wala silang maipakitang pruweba sa mga claims na sinasabi nila, pati ang sinasabi nilang conspiracy. Narito pa ang ilang mga inventor na nagkaroon ng mga ganito ring problema, kasama na ang kababayang nating si Daniel Dingle at si Aga Wakar. Karamihan daw sa kanila ay kinansel na ang kanilang mga imbensyon matapos maipakita sa buong mundo. Pero bakit kaya ngayon ay muling binubuhay ang mga imbensyong ito? Bakit muling isinusulong ng mga auto industry na patakbuhin ang mga sasakyan ngayon sa pamamagitan ng tubig? Nakikita kasi nila ngayon na ang buong mundo ay nagkakaroon ng krisis sa fossil fuels, maging ang climate change. Kaya naman, hindi mapipigilan ang epekto ng 2 krisis na ito. At ang water engine daw na ito ang magbabawas ng malaki sa pangangailangan natin sa fossil fuels. At kung maubos man ito, ay hindi na tayo mangangamba sapagkat meron ng water na magagamit natin sa ating mga sasakyan. At ito ang isang dahilan kung bakit ang Toyota ay nag-i-invest dito sa water engine na ito. Dumating na daw ang panahon na ang mga sasakyang ito na pinapatakbo ng tubig ay makikita na sa ating mga lansangan.
Pero sa ngayon daw ay wala pang car manufacturer na gumagawa ng ganitong klaseng water engine. Ang water engine daw ay ang kinabukasan ng mga sasakyan. Pero sa ngayon, lahat ito ay eksperimento pa. At kailangan pang tutukan at pagbutihin ang pagdevelop nito. At ang prototype ng Toyota ay hindi pa fully reliable. Ang totoong water-powered car ay kailangan tumakbo na tubig lang talaga ang gamit ng sasakyan. Pero hindi talaga ito gagana sa typical na combustion engine. Ang mga modernong sasakyan ngayon ay kailangan mag-burn ng fuel para umandar. Ang tubig ay hindi fuel, manapa, siya ay pamatay ng apoy. Kaya masasabi lang nating water fuel siya kapag naihiwalay mo na ang hydrogen, maging ang oxygen. At ito na ang magiging fuel for combustion. At dito mo nga masasabi na ang sasakyan ay tatakbo sa pamamagitan ng tubig. Isang Iranian expert ang tagumpay na nakapag-convert ng kanyang sasakyan na mapatakbo sa pamamagitan ng tubig. At ganun din ang ginawa ng isang scientist na si Aladdin Qasimi. Ito ang ilan sa mga halimbawa na ang mga sasakyan ay pwedeng patakbuhin ng tubig. Maraming mga car expert ang gustong gawin ito. Meron namang mga nakagawa na nito pero hindi sila nabigyan ng pansin. Ang mga oil industry daw at mga gobyerno ang nagpapatahimik sa mga inventor para mapaunlad pa nila ang auto industry. Ano daw ba ang dahilan para ang Toyota ay manahimik at hindi ituloy ang pagdevelop ng water engines? Ang mga oil companies daw ang magdurusa ng malaki kapag mass produce na ang ganitong mga sasakyan. At ang mga kumpanya raw na ito ay gagawin ng lahat upang manatili ang kanilang kinikita. Mangyayari din daw ba kaya sa Toyota ang mga kapalaran ng mga naunang inventor na hindi nila naituloy ang kanilang mga imbensyon tungkol dito sa water-fueled car? Darating din daw ang panahon na isang araw ay makikita natin na tubig na lamang ang ginagamit natin sa ating mga sasakyan. Gayunpaman, ang pantasya daw na ito ay unti-unti nang magiging realidad. At sa mga darating pang panahon, ito ay lalo pang madidevelop at ito ay pakikinabangan ng buong mundo.